Isang katanungan, bakit kailangan ang Environmental Compliance Certificate para sa mga projects dito sa Pilipinas? Ang Environmental Compliance Certificate ay isang legal na dokumentong kinakailangan bago simulan ang mga proyekto na may potential na epekto sa kalikasan at komunidad. Yan ang Environmental Compliance Certificate na kinukuha ng mga proponent o yung mga may-ari ng proyekto. Bakit kailangan ang ECC para sa mga projects na to? Siyempre, pwedeng tingnan natin yung proteksyon sa kalikasan at likas na yaman. Sinisiguro kasi ng Environmental Compliance Certificate kapag ito ay nakuha na ng proyekto na may pag-aari na ang proyekto ay sumusunod sa mga batas pangkalikasan. May mga general conditions sa Environmental Compliance Certificate. Unang-una nga dyan ang pagsisiguro na ang proyekto na ito hanggang ito ay masimulan, magpatuloy, ay sumusunod sa mga batas pangkalikasan. Lalong-lalo ang Philippine Environmental Impact Statement System of 1978 o kilala sa PD 1586. Siyempre, pinipigilan nito ang labis na pagkasira ng ating kapaligiran. Halimbawa, ang ating watershed, ang ating kagubatan, ang mga marine ecosystems. O halimbawa, ang isang proyekto ay quarrying or mining. Hindi na iiwasan ang pagputol ng mga puno. Nagkakaroon ng mga deforestation, nagkakaroon ng mga pollution sa hangin o sa tubig. Pangalawa, bakit kailangan ng ECC para sa mga projects ay pag-iwas sa panganib sa kalusugan ng mga tao, lalong-lalo sa mga sensitive groups gaya ng mga bata, matanda, o yun meron ng mga dinaramdam sa katawan. Tinutukoy ng Environmental Compliance Certificate ang mitigation measures, mga options para ma-prevent ang impact sa public health, lalong-lalo ang impact sa environment, land, air, and water. Pero halos lalo sa kalusugan ng mga tao. Tinutukoy nga ang mitigation measures, halimbawa reforestation, wastewater treatment, para mapanatili ang balanse sa pagitan ng progreso at pangangalaga sa kapaligiran. Sa pag-secure ng Environmental Compliance Certificate, ang may-ari ng project na yan ay kinakailangang mag-submit ng tinatawag na Environmental Management Plan para sa long-term monitoring, long-term management of identified impact. At dito mabibigyan ng pagkakataon na maging balanse ang progress at ang environmental protection. Sa pagsunod sa sustainable development, ito yung malaking bagay na gusto ng mga tao. The balance between economy, quality of life, and environmental protection. So, pang-apat, yung legal at statutory requirements. Minsan, meron tayong mga project na pagka tapos na, kukuha mo yan ng business permit. So, kung hindi ka kukuha ng environmental compliance certificate, hindi ka rin makakakuha ng business permit. O hindi ka makakuha ng mga building permit. Halimbawa, magtatayo ka ng isang subdivision, kukuha ka muna ng environmental compliance certificate para maitayo mo yung subdivision na kailangan naman ng local government unit yon. Tatayo ka ng hospital, kukuha ko muna ng environmental compliance certificate para mabigyan ka ng business permit, mga building permits. So may mga legal at statutory requirements sa bawat project at businesses. Unang-unang hinahanap ang environmental compliance certificate. Bahagi ng proseso para payagan sa local
sa local government unit ang pagpasa ng kopya ng Environmental Compliance Certificate. Nagkakaroon din kadalasan kung bago simulan ang proyekto, nagkakaroon muna ng mga public consultation or public scoping para marinig ang hinain ng mga lokal na residente. Magtatayo ka ba naman dyan ng isang ah, subdivision project, marami kang matatamaan ng mga nakatira o pwedeng ma-displace mo sila. Minsan may mga project tayo na kung saan may tinatamaan ng mga indigenous group o paano yun, kailangan mo ngayon silang bigyan ng pagkakataon marinig yung kanilang hinaing at ano yung pwedeng options para hindi naman sila maapektuhan. Minsan yung mga alalahanin ng mga farmers o imbes na maganda yung quality ng tubig para sa kanilang mga pinapalaki, pinaparami ng mga isda, naapektuhan pagdating ng panahon. Kailan kailangan ang environmental compliance certificate? Siyempre, kadalasan sa mga malaking proyekto o mining, power plants, subdivision, highways, golf course, mga project na may potential negative impact sa environment. Mga sensitibong lugar, kung ang proyekto mo ay doon mo itatayo sa mga sensitibong lugar, sa mga protected areas, coastal zone, kailangan mo ng environmental compliance certificate. At ganun din mga industriyang may malakas na epekto o meron tayong mga factories, logging, commercial fishing. Siguro ang exemption dito ay ang mga small scale o eco-friendly projects. O halimbawa, meron kang solar farms ay maaring hindi na kailangan ng environmental compliance certificate dahil nakakatulong naman ito. Kaya kahit certificate of non-coverage na lamang ang kukunin imbes na environmental compliance certificate. Maaring hindi kailangan ng environmental compliance certificate pero dapat magkaroon din ng certificate of non-coverage or ECC. Kadalasan ng mga tanong, paano makukuha ang ECC? Well, sa ating environmental impact statement system, kailangan mo munang pag-aralan yung iyong project. You need to assess all the likely negative impact of the project and you will provide an appropriate mitigating or control measure. At ilalagay mo ito ngayon sa isang report. Tinatawag natin na environmental impact statements. So yung report niyon ay magiging basehan ng regulators, ang DNR EMB, kung i-issuean ka ng environmental compliance certificate. Minsan yung mga project, pagka kukuha ka ng ECC, kailangan dumaan sa public hearing or public scoping. Lalong-lalo kung itinatakda ng batas. Sa iba't ibang klase ng proyekto, tatayo ka ng power plant, may kadalasan mayroong public hearing. Maghihintay ng approval, minsan isang buwan, o sabihin nating 2 buwan. Depende sa dokumentong sinubmit sa DNR-EMB at depende sa complexity ng mga proyekto. Kung ito ay golf course, mas matagal ang processing kesa kung magtatayo ka ng isang tertiary level hospital. So, ang environmental compliance certificate, tandaan, ay hindi construction permit. Hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng environmental compliance certificate, pwede ka na magtayo. Pwede ka nang magpatuloy. Kailangan pa rin ng mga lokal na clearances, mga LGU permits, bago magsimula. So kahit nakakuha ka na ng environmental compliance certificate para sa isang sanitary landfill, dadaan ka siyempre sa mga LGU, sa concerned office para makakuha ng clearances or applicable permits for the construction, operation of a sanitary landfill. So, ang ECC ay kailangan sa ating mga project sa Pilipinas
At pwedeng sabihin natin, ito ay safety net laban sa mga environmental disasters na pwede mangyari in the future o sa mga social conflicts. Kung nagtayo ka ng piggery or poultry project sa residential area, kung dumaan ito sa pag-secure ng environmental compliance certificate, may iwasan yon kasi kailangan mo munang i-prove ng inyong proyekto ay compatible sa existing land use. Kaya kung ito ay residential area, ang lugar na ito, hindi ka pwede magtayo ng hindi compatible doon. So, naiiwasan ang mga social conflicts. So, sa pamamagitan din nito, it assures the public of an environment-friendly project. Sa pamamagitan ng pagkuha ng environmental compliance certificate, nagagarantihan ng gobyerno na magkakaroon ng kaunlaran sa ekonomiya at hindi nakakasira sa kinabukasan, kalikasan ng Pilipinas. So, yun lamang at kung gusto niyo pang malaman ang ibang usapin tungkol sa environmental compliance, environmental management, environmental requirements, maaring dumiretso tayo sa DNR-EMB sa kanilang mga policies, procedures na ini-implement. Or please subscribe to this channel, please share this video, please follow, please like, and I hope you have learned something about this topic. Thank you very much everyone and God bless us all.